Philippine Politics and Governance. The Philippines is a republic with a presidential form of government wherein power is equally divided among its three branches. Three branches of government: legislative, executive, and judicial. Executive power karaniwang tinutukoy bilang makapangyarihang ipinapatupad ang mga batas sa isang bansa, kung ang tungkulin ng lehislatura lumikha o gumawa ng mga batas at ang tungkulin naman ng judicial ay bigyang kahulugan o ipatupad ang mga batas na ito. Ang sangay ng ehoratibo ng gobyerno ay binibigyan ng kapangyarihang ipatupad ang mga batas at na ang mga ito ay maayos na naiipatupad. Istruktura, organisasyon, responsibilidad at mga pagbabawal sa sangay ng ehekutibo ay itinadhana sa Artikulo 7 ng 1987 Constitution. Nakasaad sa Section 1 na ang kapangyarihang ehekutibo ay nakasalalay sa Pangulo ng Pilipinas. Ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas at pangangasiwa ng pamahalaan ay nakatalaga sa Pangulo. Siya ang pangunahing responsibilidad sa pagpapatupad ng mga batas, pagpapanatili ng kaayusan at pangangalaga sa kapakanan ng bansa. Pangulo ay binibigyang tiwala upang ipatupad ang mga batas at pamahalaan. Ang mga gawain ng gobyerno, itinuturing din ng Pangulo bilang pangunahing opisyal ng ehekutibong sangay ng gobyerno. Ngunit bago tayo magkaroon ng mas detalyadong talakayan tungkol sa mga tiyak na kapangyarihan ng Pangulo, mahalagang maunawaan muna ang mga kwalifikasyon, paraan ng eleksyon at termino ng panunungkulan ng mga Pangulo at pangalawang Pangulo. Qualifications for President and Vice President. Number 1, a natural-born citizen. Kailangan ang isa sa magulang mo ay Pilipino. Number 2, a registered voter. A registered voter, tumutukoy ito sa isang individual na nagparehistro at kinikilala ng pamahalaan bilang karapat-dapat na bumoto sa halalan. Number 3, able to read and write. Ito ay kayang magbasa o magsulat. Number 4, at least 40 years of the age on the day of the election. Ito ay dapat 40 years old ka above pagtatakbo ka ng presidente. Number 5, President of the Philippines for at least 10 years immediately preceding his or her election. Ang ibig sabihin nito ay isang tao ay kailangang nanirahan sa Pilipinas na hindi bababa 10 taon bago ang araw ng kanyang eleksyon para sa isang posisyon sa pamahalaan. Election, President and Vice President. The President and Vice President shall be elected by a direct vote of the people. Section 4. Ang ibig sabihin nito ay, ang Pangulo at pangalawang Pangulo ay inihalal sa pamamagitan ng direktang pagboto ng mga tao. Ibig sabihin, ang kandidatong may pinakamaraming boto ang siyang mananalo. Ang ibig sabihin ng Section 4 dito ay, bahagi ng isang batas o konstitusyon na tumutukoy sa patakarang ito, na ang paghalal sa mga lider ng sinasagawa sa pamamagitan ng direktang boto ng mamamayan. E-method, paraan ng pagbibilang ng boto kung saan ang kandidatong may pinakamaraming boto kahit hindi majority o higit sa kalahati ng kabuuang boto ang siyang mananalo. Ang termino ng presidente ay 6 na taon. Simula sa tanghali ng Hunyo 30, hindi na siya maaaring tumakbo para sa parehas na posisyon. Ano nga ba ang sinasabing Section 4, Paragraph 1? Ito ay tumutukoy sa bahagi ng batas o konstitusyon kung saan nakasulat ang mga patakaran tungkol sa termino ng presidente at pagbabawal sa re-election. Term of office of the Vice President. 6 years, the Vice President shall not serve for more than 2 successive terms. Section 4, Paragraph 1. Sa loob ng 6 na taon, ang pangalawang Pangulo ay hindi maaaring maglingkod ng higit ng 2 magkasunod na termino. Ibig sabihin, pagkatapos ng 2 sunod-sunod na termino, kailangan niya magpahinga at hindi na pwedeng tumakbo ulit para sa parehong posisyon. Ginagawa ito upang maiwasan ang labis na kapangyarihan at bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na mamuni. Ngayon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa Philippine President during the Fifth Republic. Una ay si Corazon C. Aquino.
Sino nga ba si Corazon C. Aquino? Si Corazon ay kilala bilang Cory, ay ika-11 Pangulo ng Pilipinas at ang unang babaeng Pangulo ng bansa. Siya ay nagmula sa mayamang pamilya na may malaking impluwensya sa politika. Siya ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Pilipinas. Her administrations focused on restoring democratic institutions, elections, political parties, and civil society participation. Number 2 is si Fidel V. Ramos. Ay ikatwa Pangulo ng Pilipinas. Siya ay nagsilbi mula 1992 hanggang 1998. Si Ramos ay kilala bilang isang matagumpay na military leader at isang mahusay na administrator. He built on the foundations of democratization established by Aquino and maintains constitutional governance by stepping down in 1998 for the general elections. Number 3 is Joseph Estrada. Joseph Estrada isang kilalang figura ng Pilipinas. Bago siya naging Pangulo, siya ay isang sikat na aktor ng Pilipinas na kilala sa kanyang mga papel bilang isang bayani ng mahihirap. Siya din ang nagsabi ng ERAP para sa mahihirap. Gloria Macapagal Arroyo. Kadalasang tinatawag na BGMA o GMA ay isang figura sa politika ng Pilipinas mula 2001 hanggang 2010 nang siyang pinakamahabang nagsilbing Pangulo mula kay Ferdinand Marcos. Benigno Aquino III. Ang pangalang Benigno Aquino ay nauugnay sa tatlong kilalang tao sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Benigno Aquino Jr., Benigno Aquino Sr. at Benigno Aquino III. His administrator marked by the campaign slogan, Daang Matuwid, focus on governance reform and anti-corruption efforts. Rodrigo Duterte, kilala bilang Digong o Rodi, isang Pilipinong abogado at politiko na nagsilbi bilang ika-16 na Pangulo ng Pilipinas. Si Duterte ay kilala sa kanyang matigas na patakaran laban sa krimen, lalo na sa kanyang war on drugs na nagresulta sa pagkamatay ng libo-libong tao. Thank you.